Nang panahong iyon, medyo marami po itong pangalan pero mamaya mas ma-visualize natin ito. Nang panahong iyon, sina Haring Amrafel ng Sinar, Aryok ng Elasar, Kedorlaomer ng Elam, at Tidal ng Goyim ay nakipagdigma kina Haring Bera ng Sodoma, Birsha ng Gomora, Sinab ng Adma, Shemeber ng Zeboim, at Zuar ng Bela. Tinipon ng 5 haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim na tinatawag ding dagat na patay. Ang mga ito ay 12 taon nang nasasakop ni Kedor Laomer, ngunit ng 13 taon, nagkaisa-isang silang lahat, silang umaklas laban sa kanya. 1 taon, buhat ng sila'y umaklas, dumating si Kedor Laomer kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Refaita sa Astarot Karnaim, ang mga Zuzita sa Ham, at ang mga Emita sa Zave, Kiryataim. Tinalo na rin nila ang mga Horeo sa kabundukan ng Seir hanggang sa Elparan sa gilid ng disyerto. Sige pa, yan, buhat do'y bumaling silang patungo sa Kades o Enmispat at sinakop ang lupain ng mga Amalekita at ng mga Amoreo sa Hazazon, Tamar. Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim at Bela ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim at doon nila hinarap sina Haring Kedor Laomer ng Elam, Tidal ng Goyim, ang Rafael ng Sinar at Aryok ng Elasar, 5 laban sa 4. Natalo ang 5 hari at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan. Next, mga 2 verse na lang. Kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-arian natagpuan sa Sodom, hari-ariang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Last, binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. So may mga kasunod pa po yan, pero ito po muna yung atin pong tatalakayin ngayong araw po na ito. Balik po tayo sa slide. Dahil ito pong Genesis chapter 14, minsan o madalas nalalagpasan po natin itong chapter na to kasi parang hindi naman ito yung sa kasama dun sa mga main na storya na lagi nating napag-aaralan. Kasi usually pag Genesis po, di ba? Syempre yung Genesis chapter 1 and chapter 2, yung creation ng mundong ito, yung creation po natin, humanity. In chapter 3, ito naman yung the fall, yung nagkasala si Eva. Hanggang sa yung mga sumusunod na, yung Genesis 11, Story ni Babel, tapos si Abraham, hindi naman siya nafo-focus sa story ni Abraham kasi yung focus ng story ni Abraham, yung promise ni Yahweh. Pero dito, sabi nga po dito, most believers knows Genesis, no Genesis for creation. Ito, yung storya ni Noah, yung the great flood, yung calling ni Abraham, and yung story ni Joseph, the dreamer. Pero nakapaloob doon nakagitna doon sa lahat ng ito, yung history sa Genesis chapter 14, which is one of the most significant chapters in the scripture. Kasi bakit? It is the first war recorded in the Bible. Alam naman po natin, marami ng digmaan noon. Pero sa account po ng Biblia, sa buong scripture, ito po ang unang digmaan. Amen po. At kung babalikan po natin yung binasa natin kanina, next natin, ito po yung ganap doon. At ito pong Genesis chapter 14, ito po yung nasa Middle Bronze Age. Ibig sabihin po nito ay natuklasan na ng
sangkatauhan kung paano yung gumawa ng mga armas gamit ang tanso. Yung at siguro yung sinaunang panahon, kung natuklasan man nilang gumamit ng sibat, gawa sa bato, matutulis na kahoy. Pero nung panahon na ito, medyo ano na po yan, may mga itak na yung yari sa metal and sa bronze specifically. So, dahil middle bronze age na siya, tapos na dun sa parang natuklasan nila, medyo nakakagawa na sila ng mga iba't ibang bagay yari sa bronze. At dito, talagang medyo mas bukod sa dumami na yung mga tao at sila ay nagkaroon na ng iba't ibang mga kaharian and communities, syempre, nagkakaroon na ng dispute sa kung sino yung kailangan mag-hold ng power and authority dun sa lugar na yon, o di kaya naman nag-e-expand na sila ng kanilang territory, at syempre kung yung expansion nila may matatamaan na may ibang pagmamay-ari nun, may konting dispute. Hindi pala konting dispute, digmaan po ito nung panahon na iyon. At nun nga pong sa context nung Genesis 14, it is between the East kings and West kings. Sa gitna nila yung Dead Sea. So, nung time po kasi na yon, yung four powerful kings, mamaya meron po tayong isang simpleng diagram. Sila po yung yung mga malalaking bansa, at under po doon sa isang king na yon, si Kedorlaomer, meron po siyang hawak na under sa kanya na mga kaharian din. Yun po yung 5 kings of the West. At kasama po doon yung Sodoma. At for 12 years po, sila po ay nagbibigay ng tribute. Kung may pataks man ang si Haring Kedorlaomer, binibigay nila yon. Pero after 12 years, sabi nila, tama na to. Kailangan namin ng independence. Yes. Saktong-sakto. June 12 kahapon. Ano nga yung kahapon? Independent. First week of school, may holiday agad. Yes. Di ba tayo po, kailan nga tayo nagkaroon, nakamit ang araw ng kalayaan ng Pilipinas? June 12? 19? 19 kopong-kopong. So mga estudyante, 1898. Yan. June 12, 1898. Nakamit po natin ang kalayaan natin. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay hindi na under sa Spaniards, hindi na tayo under sa mga Hapon. Hindi na rin tayo under sa mga Amerikano. Pero medyo ano pa yon? Pero at least, di ba, nagkaroon ng independence ang Pilipinas. Sarili nating mga leader. Sino nga ang unang presidente natin? Si Emilio Aguinaldo. Yan. Kasi history yung pinag-aaralan natin. Sa Bible pala may history din. Di ba? So, kailangan, magkaroon tayo ng interest sa pag-aaral ng history, kasi ang Bible, hindi siya istorya-istorya lang. History siya. Mga totoong kaganapan na nangyari noong nakaraan. Amen? At ayun nga, after 12 years, sabi ng 5 kings, tama na. Mag-aklas tayo against kay Haring Kedorlaomer. At on the 13th year, ayun nga, sila ay nagrebelde na. Hindi na sila nagbabayad ng tax nila. At they wanted to fight for their independence. Dahil sila man ay 5 hari, medyo mas maliliit kasi silang kaharian. Mas maliliit silang community. Pero nung 14 na taon, sabi naman ni Haring Kedorlaomer, aba, sumusobra na itong mga pasaway kung mga hari na to bawiin ko nga. Sakupin ko sila ulit. So, ganun yung context nito. May nasasakupan si Haring Kedorlaomer
nag-aklas sa kanya, ngayon, binabawi niya. So, ganun po siya. O, kung para mas madali nating ma-picture out, Kuya Sian, sige nga. Paano natin? Yan, ito po yung picture, mapa. Dito, mapa. Kung tutusin nyo po, medyo maliliit lang po na bansa yung Sodoma, yung Gomora, yung Adma, Zeboim, at Bela. Dito po sila sa west side. Yun naman pong apat na East Kings natin, sila po'y malalaking bansa. Actually, yung Shinar, ito po yung naging Babylonia. So, ganun po siya makapangyarihan. At medyo may hierarchy nga po sila eh. Pinaka-leader, ito pong Babylon, yung Elasar, and then Elam, and then Goim. Ito pong si Haring Kedorlaomer, yung naghahari dito po sa Elam. At ito pong mga maliliit na kaharian nito, under po sila dati nitong Elam. At ito pong apat, allied kingdoms po sila. Okay? Ngayon, on the 13th year, di ba, nag-aklas sila, may sovereignty sila ng isang taon, hindi nila sinusunod ang Elam. Pero on the 14th year, sabi ni Haring Kedorlaomer, kinausap niya yung tatlo pang mga kaalyado niya. Sabi niya, teka lang, mukhang mukhang talagang totoong nagrebelde na tong mga ito Kailangan ata ng leksyon. Kaya ngayon, binawian. Sinugod nila ngayon. Sinakop nila lahat din ng mga maliliit na bayan hanggang sa masakop nila lahat ng ito. At kung makikita nyo po, nandito po ang Canaan sa taas. Ito po yung mga kabundukan po ito. Nandito si Abraham. Nandito naman si Lot sa baba, sa kapatagan. Napipicture out nyo na po yung kanilang sitwasyon. Amen po? Kaya ngayon, ayun nga po, hanggang sa, alam nyo, parang wala naman talagang kalaban-laban. Hindi katulad nung nabasa po natin sa Torah reading kanina, bagamat mga higante ang nasa Kanaan noon, sila'y nanginginig na pala sa takot sa Israel kahit maliit sila. Ito, yung mga maliliit na bansa, inubos ang sura ng makapangyarihang hari. At hindi lang basta makapangyarihang hari, mga makapangyarihan din ang mga kakampi. Kaya wala talagang kalaban-laban. At alam naman po natin yung nabasa natin kanina, si Lot, kasama siya, nadamay doon sa gera. Sabihin nyo nga po, nadamay. Kasi ganun po pala sa gera. Hindi lang yung kung sino yung nagrebelde. Lahat kayong nandoon sa bansa na yon, damay. At iyon po yung pag-aaralan natin. Next slide natin. Meron po tayong 3-part series na kung saan pag-aaralan natin paano when the world goes to war. Paano kung nagka-World War III na nga sa panahon natin ngayon? Ano yung mangyayari sa atin? At sino ba tayo? Ano ang papel natin sa digmaang ito? Kasi may papel po tayong lahat. May gagampanan po tayo. At nakadepende sa atin kung sino nga ba tayo sa digmaang ito. At titingnan po natin, may 3 karakter po tayong titingnan sa buong account ng Genesis chapter 14. Iyon nga po yung naging captive, yung rescuer, at yung hari. So ngayon po, ang pag-aaralan muna natin, next natin, Kuya Zian, the captive. Yung nahuli. Nabasa natin kanina, sino yung nahuli? Sino yung nadamay? Si Lot. Kasi meron pong mga pagkakataon sa buhay natin na tayo nadadamay din. Diba? Either sa decision natin or talagang dahil nandun tayo, damay tayo. Diba? Kasi next slide natin, tignan po natin ito.
May tanong nga po dito have you ever been affected by a conflict you didn't create? Kasi may mga ganyan, nadamay sa away. Minsan nga yung pang umawat sa away, siya pa yung napuruhan. Hindi naman siya yung nakipag-away, pero siya yung nasaktan. Minsan nga nababawian pa ng buhay. Nasa tabi ka lang ng kalsada, nag-aabang ng jeep, may lasing na nagdadrive. Bugs! Nadamay. Kasi ganun po pala. Katotohanan din ng buhay na pwede pala siyang mangyari. Na tayo ay madamay sa desisyon ng iba. Tayo ay madamay sa sitwasyon ng ating community. Sabi nga dito, merong mga bata nagsasuffer kasi bakit? Naghiwalay ang mga magulang. Kasalanan ba ng bata? Hindi, ang nag-awa yung mag-asawa. Pero sino ang pinaka naaapektuhan? Ang anak, ang bata. May mga nawawalan ng trabaho kasi nalugi yung negosyo dahil nagkamali yung may-ari ng negosyo. Sinong nagkamali? Yung bossing. Ang nadamay, empleyado. Sino po dito mga empleyado? Marami po sa atin empleyado. Kaya mahalaga, idinadalangin din po natin yung mga boss natin, yung mga kumpanya natin. Kasi kaysa siraan natin sila sa social media, puro reklamo tayo sa trabaho natin. Pag bumagsak sila, wala rin tayo. Wala tayong hanap buhay. Minsan ito, entire community suffer because of political conflicts. Diba? Lahat na nag-away. Nakita natin sa balita, diba? Dating unit team, ngayon sila nagsisiraan. Sa Senado, hindi mo na alam sino ang leader. Parang naging circus na po yung government natin. Lalo ngayon, di ba, grabe po yung kinaharap ng Mindanao, lalo ng General Santos. Nito pong nagpasukan. Magnitude, ilan nga po? 7.8. Napakalakas po nun. Di ba, ang daming building na nasira. First day of class pa. Buti nga karamihan nagpa-flag ceremony nung nangyari yun. Paano kung yung iba nasa mga classroom na, tapos yung multi-level yung classroom, kung nasa 5th floor ka, no? Tapos lumindol ng ganong kalakas, nakakatakot. Pero may mga ganon po. May mga conflict around us na dahil nangyayari siya, damay po tayo. Amen? Nag-aaway ang dalawa mong kapitbahay sa ayaw at sa gusto mo, damay ka. Magkukwento si kapitbahay A, magkukwento si kapitbahay B. Ang gusto ni kapitbahay A, magalit ka kay kapitbahay B. Ang gusto ni kapitbahay B, ganun din, magalit ka kay kapitbahay A. Ang hirap po, pero nangyayari sa totoong buhay. Na naaapektuhan po tayo sa conflict ng iba. Katulad po ni Lot. Si Lot, he never sat on a throne. Lot never commanded an army. Tumira lang naman siya dun eh. Lot never declared war. Siya ba yung nag-aklas? Hindi. Yung 5 hari yung nag-aklas. Si Lot na walang kamalay-malay. Naubos ang ari-arian. And Lot became a prisoner. He became captive ni Haring Kedorlaomer. Anong kasalanan niya? Next na natin. Bakit? Hindi naman siya yung hari na nag-aklas. Hindi naman siya yung nag-utos sa army na magrebelde. Hindi naman siya nagdeklara ng digmaan. Pero bakit? Simple lang po yung sagot. Because of where he chose to live. Kasi may choice po siya dati, di ba? Doon sa chapter 13, kung babalikan natin Genesis chapter 13, sinabi ni Abraham, o pili ka, saan mo gusto? Diyan sa kapatagan o dito sa kabundukan?
Nandun tinuturo ni Yahweh. Ano yung pinili ni Lot? Gusto niya dun sa mga liwanag ng city ng Sodoma. Nabighani siya dun sa, okay, mas magaganda ang oportunidad dito. Kaya dito na lang ako. Pero dahil din sa choice niya na yon, siya ngayon ay naging captive. Siya ngayon ay naging prisoner sa kadahilan ng dahil nandun siya. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pinipili natin kung saan tayo pupunta. Kung saan tayo titira. Amen? Kasi sabi nga, next slide natin, in Hebrew insight, the Hebrew mindset sees geography as theology. Kung mapapansin nyo po, yung mga lugar na mababasa natin sa Bible, hindi naman yun pangalan ng lugar dati. Pangalan ng tao yun. Na doon na lang dumami ang kanyang lahi. Kaya yung pangalan niya, naging pangalan na din ng lugar. Kaya yung pangalan ng lugar na yun, hindi lang basta siya isang, okay, barangay Silangan, ganito, hindi. Kaakibat ng pangalan ng lugar, yung character kung saan nanggaling yung pangalan na yun. Kaya may pag sinabing gentong lugar, meron siyang ibig sabihin. At sabi nga, madalas nga daw, people are often identified by where they dwell. Si Mary Jane, taga-Tondo yan eh. Ay, taga-Tondo pala yun. Di basag ulo pala yun. Di ba, may ganong connotation eh. Sila Teacher Connie, taga-Payatas, huwag nyo loloko-lokohin yan. Sanay yan sa, di ba? Para bang, pag sinabi mo kung taga saan ka, hindi ka lang, basta taga saan ka, Bulacan, hindi ka lang basta sasayaw na gano'n. Nauso yung ganun dati. Hindi, parang, pag sinabi, ay, taga Bulacan ka, edi, may punto, yung parang ina-expect nila yung punto mo, puntong taga Bulacan yung pagsasalita mo. O kaya naman, ay, edi talagang saan nga ba kilala Bulacan ngayon? Flood control pala kilala Bulacan ngayon. Pero di ba, may certain, associated agad sa identity mo, depende sa kung saan ka nakatira. Pero titingnan po natin, as we look into sa Genesis chapter 14, is it really relevant? At ano ba dapat yung identity natin? At kung titingnan natin yung buhay ni Lot, kasi yung Genesis talagang, in-account yung kung ano yung nangyari sa buhay ni Lot. Sabi nga dito sa 13:10, Lot looked toward Sodom. Nakita niya ang Sodoma. Ito yung panahon na kailangan na niya mamili. Dito ba sa kapatagan o sa kabundukan? Tapos, Lot pitched his tent towards Sodom. Hindi naman siya tumira agad sa Sodoma eh. Nagtayo lang siya ng tent malapit sa Sodoma. And dito nga sa chapter 14, Lot was already living in Sodom. Kaya nga siya nadamay. Pero titingnan po natin ngayon, itong tatlo po na ito, itong succession na ito, tumingin, nanirahan sandali, nanirahan sa malapit, at tumira na dun sa lugar na iyon. Kasi meron po tayong matututunan dito na, okay, ganito ko pala dapat tingnan ang aking buhay. Sabi nga kanina sa lesson dun sa Torah reading natin, di ba, mahalaga ang perspective. At titingnan natin ngayon yung perspective ni Lot bilang isang naging captive. At paano natin maiiwasan na tayo ay maging isang captive? O di kaya naman, dahil tayo'y captive na, ano ang pwede nating gawin? May magagawa ba tayo? Pag ba ang tao nasa kulungan na, ano ang pwede pa niyang magawa para makaalis doon? Amen? Pero tignan po muna natin ano yung matututunan natin dito. Next natin, unang main point natin. Be careful what captures your attention. Mag-ingat daw tayo
sa kung ano ang nakapupukaw sa ating mga mata, sa ating atensyon. Di ba, Saya? Kailangan daw mag-ingat. Mag-ingat ka kung saan ka nabibighani. Di ba, Aaron? Gising. Yan. Kasi hindi lahat ng nagugustuhan ng mata natin ay para sa atin. Amen? Hindi lahat ng tingin nating maganda ay mabuti para sa buhay natin. Hindi lahat ng inaakala nating okay ay okay talaga para sa atin at sa mga taong nasa paligid natin. Sabi nga dito sa Genesis 13:10, at nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, gumagala di ba ang ating mga paningin? Kayo ba, Saya, Aaron? Gumagala ang inyong paningin? Ito, sino ba? Si Saya, may pasok na. Gumala ba ang iyong paningin sa classroom? Kanina ba nung nag-e-exam ang mga youth, gumala ang iyong paningin? Baliwala, ang lalayo nyo sa isa't isa. No? Pero ganun may nakikita tayo. Pero ayun nga, dahil gumala ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Hordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Ano yung nakita niya? Sagana. Nabighani siya kasi bakit? Wow! May river na nagfo-flow. Madaling magtanim dito. Madaling mamuhay dito. Mas sagana dito. Hindi pala porket sagana, doon na tayo. Minsan pala ang choice kung saan ang mahirap. Hindi natin alam kung ang paiirali natin, mata lang natin. Kaya nga kanina, di ba? Faith versus fear. Kasi yung fear, saan siya nakadepende? Sa nakikita. Yung faith, saan siya nakadepende? Shema Israel. Saan? Sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Sabi ng mundo, to see is to believe. Tayo, to hear is to obey. Amen? Kaya lagi po tayo mag-iingat sa mga nakikita natin. Kasi usually, saan ba tayo natutokso ng kaaway? Sa mga bagay na nakikita natin. Sa mga bagay kung saan napupunta ang atensyon natin. Ang atensyon, una siyang nakakapture ng mata natin. Kaya usually, malalaman ng nagsasalita dito sa harap kung wala ang atensyon sa kanya. Kasi nakayukong ganun. Di ba, Aaron? Kung ang atensyon mo, Aaron, Saya, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, tingin sa pogi. Ha? Ay, di ba, tingin pala kay pastor. Kasi makakatulong siya sa focus mo. Ganon din sa school. Kung tayo puro laro, tayo puro kwentuhan sa katabi natin, hindi tayo makakapag-focus sa lesson. Kahit antok ka na, pilitin mo. Tumingin ka sa board, tumingin ka sa teacher. Kung naantok ka na, tampal-tampal lang konting gano'n. May pagtitiis. No? Kasi kailangan natin nung attention. At madalas kasi kapag iginala-gala ang paningin. Kasi ang utos ng Panginoon, sa akin mo itoon ang iyong mata, ang iyong isipan. Kaso si Lot, iginala-gala ang kanyang paningin . Tayo po ba ngayon, saan ginagala-gala ang paningin? Mamaya, pag may nagluto si Kuya Aris doon, ang bango, naigala natin paningin. Upo, sarap naman ng ulam, tagal naman ni pastor magsalita. Nawala na sa focus. Ginala-gala ang paningin, napatingin sa cellphone.
Naka-open ng TikTok. Tapos, naaliw na hanggang sa nag-doom scrolling na. Dahil bakit? Iginala ang paningin. Saan lang dapat nakapokus? Sa pogi. Kay pastor. Sa ngayon. Kasi bakit? Sineshare ni pastor mga aral galing sa salita ng Panginoon. Kaya focus lang dito. Pwede ba yon? Amen? Maaga pa naman, no? 11:24 pa lang. Tingnan po natin ito. Next natin. Mga iba't ibang character na mababasa po natin sa scripture. Pero bago yun, sabi nga dito, what capture your eyes often captures your heart. Kaya ba nabihag ang puso mo, saya? Kasi nabighani muna ang iyong mga mata? Ganon kasi yun. Una muna tayong naa-attract through our eyes. Kasi hindi naman pwedeng yung napangasawa mo, wala lang kasi wala na, no choice na. May certain attraction kang may nakita ka sa kanya, kaya siya ang iyong pinili. Di ba? Pero titingnan natin ito. Si Eva, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Hindi lang basta kinain niya agad yung bunga nung ano ang puno iyon, ng pagkakilala ng mabuti at masama. Nakita muna ni Eva. Wow! Parang ang ganda-ganda. Parang ang sarap-sarap naman ni Charmaine. Ha? Ay, iba pala yun. Diba? Nakikita muna. Sa palengke, diba, minsan, pag titingin tayo, titingnan muna natin ano yung parang masarap ito kainin mamayang sa pananghalian. Makikita muna natin. Ang pagkain, diba? Unang na-judge sa paningin. Hindi mo pa natitikman, parang may perception ka, parang hindi masarap. Ay, ito parang masarap. Hindi mo pa naman natikman. Kasi, una ka na-attract sa paningin. Si Eva, ganun. Na-attract siya sa paningin. Ano ang pandaraya ng kaaway? Unang sinabi ng kaaway, tingnan mo yung bunga na yon. Kaya Cardo, huwag tingin ng tingin sa marami. Diba? Dapat sa isa lang. Si David, mula roon, may natanaw. May natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Kung si David, nag-focus lang siya sa asawa niya sana. May natanaw na tumitig pa. Di ba? Alam namang hindi na dapat gawin yun. Ang unang nagkakasala, ang mata. Si Akan, may nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia. Ano yung utos sa mga Israelita nun? Walang ititira sa mga ari-arian ng lupaing sasakupin nila. Kaso si Akan, wow! Mamahalin to ah! Sayang naman kung susunugin lang. May mga ganun tayo. Nakita na maganda, nang hinayang, kahit na ang utos ni Yahweh, i-give up, i-surrender mo yan. Sayang naman. Diba? Naku, mapaperfect attendance na ako sa school. Kaso feast. Pero sayang naman, magiging with honors ako kapag hindi ako umabsent. Ano yung tinitingnan mo? Yung medalya. Ay, sayang naman. Kita na to eh. Sayang yung racket. Kaso Sabado. Extra na rin to. Diba? Si Cardo, ano ka?
nirentahan ka, airport lang, ang bayad 10,000. Pero Sabado ng umaga. Oh, kukunin mo ba? Sayang naman. Ganun si Akan eh. Sayang. Pero, wag tayong gumaya kay Akan. Wag tayong gumaya sa kanila. Si Samson, minsan nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Dito, marami talagang bumibigay. Maraming Samson po sa atin. Talagang, alam mong meant for greatness. May mga talent na binigay si Yahweh. Yung iba, tumutugtog sa keyboard. Pero, ang pandali ng kaaway, may babaeng Filisteyang nakita. Yung iba naman, mataginting na tumutugtog sa drums. Kaso, biglang may babaeng Filistea, nag-i-spike pa ata. O libero ba yun? Ay, joke lang. Mag-iingat tayo lalo sa mga kabataang lalaki. Nagbibiro si pastor ngayon pero totoo yan. Kapag sa murang edad, hindi nyo sinulit ang paglilingkod kay Yahweh at inuna ang love life, mapapabayaan ang ministry, ang spiritual life. Minsan kahit mga pangarap natin sa buhay, hindi natin maaabot kasi inuna ang tibok ng puso. Bakit tumibok ang puso? Lumigid-ligid ang mata. No? Focus lang tayo dapat sa Panginoon sa kung ano ang pinapagawa niya sa atin. Sabi nga dito, next natin, Kuya Sian, the fall began ng humanity nung kay Eva with misplaced desire. Ano yung nagustuhan? Kasi ganun eh. Saan ba tayo naaakit? Eh di sa mga bagay, sa mga taong gusto natin. Amen? Ikaw, Saya, hindi ka naman matutokso sa babaeng hindi mo naman gusto. Totoo yan. Hindi tayo tutuksohin ng kaaway sa mga bagay na pandidirihan lang natin. Tutuksuhin tayo ng kaaway sa mga bagay na kaakit-akit. Magandang trabaho, komportableng buhay. Minsan sa atin pong mga tatay, magandang babae. Diba? Lalo kung ang trabaho mo, lumalayo ka, walang ibang nakakakita. Sa bahay, kay buti-buti mong asawa, mapagmahal na tatay, pagdating sa trabaho, meron kang jowa. Hindi pwede yun. Usong-uso pa man din, lalo sa mga opisina sa Maynila, yung may tawag doon, office boyfriend, office girlfriend. May boyfriend at girlfriend sa labas, pero may boyfriend at girlfriend sa loob. Hindi ganun si Cardo. Diba? Kasi si David, diba? The man after Yahweh's own heart. Biruin mo, ganun yung sa'yo. Ikaw yung taong pinakamalapit sa puso ni Yahweh, pero nabighani kay Bathsheba. Kaya hindi mo pwedeng, ako na ako. Talagang hindi na ako matutokso ng kaaway dyan. Si David nga, malapit sa puso ng Panginoon, na Bathsheba. Baka ma-Bathsheba din tayo. David's greatest failure began with what he allowed himself to gaze upon. Naglalakad lang naman siya. Siguro nagpahinga lang, naglakad sa kanyang palasyo. Tapos, ano yun? Naliligo. Aba, medyo maganda. Maganda nga. Diba? Tawa ng tawa si Saya para true to life sa buhay niya. Kasi
ganun eh. Hindi naman natin maiiwasan, hindi naman tayo pwedeng mamuhay ng parang kabayong may takip ang ating mga mata. Talagang mapapaligoy-ligoy ang ating mga mata. Ang tanong, tayo ba ay tititig? Tayo ba ay magpapabighani sa mundong ito? O tayo ay magpapatuloy sa paglakad patungo sa kalooban ni Yahweh? Si Lot ganun eh. Pinamili siya ni Abraham, dito o dito. Niligoy niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang ilaw ng Sodoma. Uy, doon mailaw. Madali na doon, mas komportable na doon. Ay, doon may ilog. Hindi ko na kailangan mag-igib ng malayo. Kaso doon din siya nadali. Lot saw, Lot coveted, and Lot took. Si Akan lalo, di ba? Nakita niya, uy, mamahalin to ah. Uy, parang uy, sayang naman. Ganda nito. Tapos ayun, itinago, kinuha. Kahit na hindi naman dapat para sa kanya. Ang masama pa, madalas, yung para sa Panginoon, kinukuha natin. Kasi sayang naman, sa atin na, ibibigay pa natin sa iba. Pero hindi ganun, mga kapatid. Kailangan, yung ating puso, lagi nating chinecheck. Baka mamaya, sobrang focus na tayo sa mga bagay na nakikita natin, hindi na sa salita ng Panginoon na dapat nating sundin. Sabi dito, next slide natin, tanungin daw natin ito sa ating mga sarili, what am I constantly looking at? Ikaw ba, Aaron, tuwing magbubukas ng cellphone, ano ang pinaka-excited mong buksan? Example lang, umalis sila Pastor Connie at Pastor Alvin. Si Gege, pumasok sa school. Ikaw lang ang nasa bahay. Pagbukas mo ng cellphone mo, ano ang excited kang makita? Bible. Very good. Palakpakan naman natin si Aaron. Sana naman, iyon talaga ang totoong nangyayari. Kasi kung ano ang lagi natin tinitingnan, lalo sa TikTok, sa Facebook, sa IG, iyan din yung magiging algorithm natin. Ngayon, kung mapapansin nyo, kapag lagi mo nang pinapanood, mga nagpe-pedicure ng kuko ng paa, lalabas na rin lagi sa FYP mo, puro nagpe-pedicure. Diba? Minsan, magpapakulay ka ng buhok, naghahanap ka kung ano bagay sa'yo, sinearch mo. Tas laging iyon na lalabas. Hanggang sa iyon na yung laging lumalabas sa algorithm ng mga social media natin. Ang tanong, anong lumalabas sa social media feed natin ngayon? Kung laging mga dance challenge lang na kung ano-ano, baka mas okay na i-shift natin yung kung ano yung laging pinapanood natin. Para naman pag nagpa-quiz si Pastor Jordan sa youth, kabisado yung mga memory verse. Pag tinanong mo, kung kabisado yung sayaw ng kung anong TikTok trend, ano agad? Kabisado. Mas mahirap ang apakahihirap ng mga TikTok challenge ngayon. Diba? Madali lang. Madali lang kasi laging pinapanood. Ganon din sa kasalanan. Minsang nakita na biglang natitigan, ayun, ginawa na sa una mahirap, sa una nagigilty-guilty pa, hanggang sa papadali na ng padaling gumawa ng kasalanan. What shapes my desire? Ano ba yung gusto natin? What captures my imagination? Tuwing dumudukdok ka, Aaron, ano na-i-imagine mo? Di ba? Ano bang laging iniisip natin? The direction of our eyes often becomes the destination
of our lives. Saan napupunta yung mata mo? Minsan, ang isip, hindi lang ang isip ang lumilipad. Meron ding mata na umaaligid-aligid. Diba? Sabi nga dito sa Matthew chapter 6, ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Anong context nito? Kung ang mga mata ba natin ay nakatuon sa Panginoong Yeshua, o baka nagdidilim na. Dati ang sipag-sipag mag-insight ni Lorraine. Kumusta na kaya ang pagde-devotion niya nitong mga nakaraan? Ang sipag-sipag mag-practice ni Hermay dati ng keyboard. Kumusta na kaya ang kanyang kagustuhan na maglingkod kay Yahweh sa pamamagitan ng pagtugtog? Diba? Kasi meron naman tayong mga desires na tama na para sa Panginoon. Anong goal ng kaaway? Mawala yun, mapalitan ng ibang desire. Kaya kung yung desire natin sa paglilingkod nawawala, ano yung napapalit? Kailangan i-assess natin yung mga sarili natin. Baka mamaya, yung ilaw natin nagdidilim na. Sabi pa sa Awit 119:37, ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Baka mamaya, puro laro lang ng laro ang mga bata sa cellphone. But defensive. Kasi yung mga ngayon lalo pasukan na. Nasanay nung bakasyon, talagang only cellphone. Pero kapag oras ng aral, mag-aral. Amen? Hindi yung nasa loob na ng classroom, imbis na makinig sa teacher, sumisilip pa sa cellphone. Diba? Kailangan ituon natin ang ating mga sarili sa mga bagay na makabuluhan. Kasi sabi nga dito, ilayo ang pansin ko sa bagay na walang saysay. At ayon daw sa pangako ni Yahweh, pagpapalain tayong tunay. Amen? Next po natin. Sabi po dito, be careful where you pitch your tent. Anong ibig sabihin nun? Basahin po natin dito, nanatili si Abram sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman saan? Sa Sodoma ba? Hindi. Sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Hindi pa sa Sodoma. Doon pa lang sa malapit sa Sodoma. Alam mo yung dati mo nang napagtagumpayan yung pag-inom-inom. Sabi, napagtagumpayan ko na yan. Pero tumira ka sa lugar na kung saan tabi-tabi ang inuman. Kasi bakit? Ay, napagtagumpayan ko naman na yan. Hindi na ako matutokso dyan. Pero babalik po tayo dito kapag paulit-ulit nating nakikita, ulit-ulit din yung pagkakataon ng kaaway na tuksohin tayo. Amen? Kaya, kung meron man tayong mga bagay na alam nating makatutokso sa atin, isurrender natin sa Panginoon. Alam mo, hindi ka makakapag-review kapag may cellphone kang hawak. Itago mo na yung cellphone mo kapag mag-aaral ka. Kasi si Lot, hindi naman siya sa Sodoma tumira. Sinubukan lang, nanirahan siya malapit.
Sabi nga dito, next natin, Lot did not move directly into Sodom. He simply moved closer. Kasi di ba sayang minsan kapag natitigan mo, nakita mo, nagandahan ka, hindi ka naman agad pupunte. Lalapit ka lang muna. Medyo magbabakod lang na ng konti. Ha? Kasi ganun po tayo. At ang kaaway, ganun ang strategy. Ayaw niya na maramdaman nating nagkasala tayo agad. May testing the waters lang muna. Tikim-tikim muna. Subok-subok muna. Ipaparanas lang muna. Hindi ka pa mismo ilulubog sa kasalanan. Pagtatampisawin ka muna ng kaaway. Hanggang sa unti-unti ka nang malubog. Sabi nga dito, nobody wakes up one day planning spiritual collapse. Tayo po ba? Bigla na lang nagising tayo, tapos sasabihin natin, ayoko na lahat. Gusto ko nang lumayo sa Panginoon. Napakadalang ng ganong senaryo kung meron man. Pero madalas, unti-unti. Example lang po, wag namang mangyari. Medyo nagkatampuhan si Lola Tessie at Mami Beth. Tampuhan lang. Ay, ano lang naman. Pastor, hindi lang muna ako a-attend ngayong Sabat kasi medyo hindi lang kami nagkasundo. Sumunod na Sabat, Pastor, hindi pa kami nagkakasundo eh. Hindi po muna ulit. Pero naaalala ko naman, nanonood ako ng live, huwag kang mag-alala, Pastor. Nako, Pastor. Sumunod na. Mukhang hindi na kami talaga magkakasundo eh. Pasensya ka na ha. Pero nananalangin pa din ako, Pastor. Ay, nako, Pastor, alam mo ba si Lola Tese? Nako, ganun ay ginawa. Ganun ay pinapakalatan. Nadinig ko kay Aling Maria, sinabi daw ni Aling Bebang sa kanya na galing kay Manong ganun na ganyan. Ito ay sinabi ni Tese sa akin. Ay, nako, Pastor, hindi ako aaten hanggat nandyan yan. Nakita niyo po? Gradual, unti-unti hanggang sa mabihag ka na ng kaaway. Nagkasiraan na kayong dalawa. Example lang yun na kaya ko in-example kasi hindi naman magkakatotoo sa kay Lola Tess at Mami Beth. Compromise is usually incremental. Anong tawag po doon? Gradual compromise. Susubok lang naman. Nag-exam. Sumubok lang naman. Ay, sumilip sa katabi ko. Kaya naman, hindi ko talaga maalala yung formula para ma-solve yun eh. Susulat ko lang sa kamay ko. Pero ayun lang. Yun lang naman. Kasi hindi ko talaga, nagkakagulo-gulo na isip ko, hindi ko talaga makabisado eh. Yun lang. Hindi nasubukan. Ay, tumaas yung grade. Wow. Okay pala to. Tapos sa susunod, biglang dumami na ng dumami. Una, nandito lang nakasulat sa isang daliri. Naging 10 daliri. Pati sumunod, pati paa, meron na. Kasi compromise is not usually obvious the first time. It is gradual. It is incremental. Unti-unti tayong nililin lang ng kaaway. Yung parang, sige na nga, okay lang. Ngayon lang naman. Huwag po kayong maniwala sa ngayon lang naman. Hindi na mauulit. Wala pa akong nakitang sinabi hindi na mauulit na hindi talaga naulit. Mauulit at mauulit talaga. Maraming bagay sa mundong ito na hindi na natin kailangang ma-experience pa para masabi natin na mali iyon. Pag mali, wag nang gawin. Kasi anong itinuturo ng mundong ito? Bata ka pa naman, i-experience mo lang lahat. Ang sabi ng Panginoon, anak, ito ang aking Torah. Meron na akong sineset na boundaries na hindi mo to dapat lagpasan.
Amen? Alam niyo po ako, nung college ako, nag-OJT ako. Sa ABS-CBN po ako nag-OJT kasi nga, hindi, sa technical po department. Sabi nung boss ko doon sa OJT, nako kayo, kapag mag-aasawa kayo, ito po, totoo to, sabi niya, ano muna? Sorry for the term sa mga bata, tikman niyo muna. Kasi hindi nyo alam kung baka hindi kayo compatible. Alam niyo po yung ganon? Itinuturo ng mundong ito. Kabaliktaran sa itinuturo ni Yahweh. Sino bang papakinggan natin? Ang mundong ito o si Yahweh? Kasi maraming itinuturo. Lalo sa social media ngayon, ang dami ng mga lumalabas na mga expert, nag-podcast lang, expert na. Di ba? Saya, sinong pinapakinggan mong sa social media? Wala. Mamaya, favorite nating podcast, Cool Pals. Marami pong mga impluwensya sa mundong ito, lalo sa panahon natin ngayon, napakabilis kumalat ng influence. Kaya nga, di ba, nauso yung term na influencers. Kasi lahat tayo has a potential to influence and to be influenced. And eventually, kapag hindi tayo nag-ingat, we will be compromised. Ayaw nating makompromiso ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga dito, next natin, small compromises often lead to major captivity. Hindi bigla ka na lang susunggaban ng kaaway. Ito, natrap ka na. Unti-unti yan. Parang kumunoy. Unti-unti tayong inilulubog. Sabi nga, a boat does not sink because it is surrounded by water. Para naman talaga sa dagat ang barko. Di ba? Pero lumulubog ang barko kapag nabutasan, unti-unting may tubig na nakapapasok. No, hindi namamalayan ng marami. Ganon ang nangyayari sa atin. Ganon na ang ginagawa ng kaaway sa atin. Yung mga, sige, pagbigyan na natin. Ngayon lang naman. Huwag nating hayaan na makapasok ang kaaway. Amen? Sabi nga, dito sa awit 1:1, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Baliktarin po natin. Imbis na blessed is the man, cursed is the man who walks in the counsel of the wicked, who stands in the way of sinners, and who sits in the seat of scoffers. Ano pong ibig sabihin nito? Succession din po ito eh. Una, napapadaan-daan ka lang. Titingin-tingin ka, ano kayo ginagawa nila? Tapos lalakad kayo, mukhang masaya yun ah. Hanggang sa, ano ba yan? Ha? Ano, may nagmamadyong doon. Diba? Dadaan-daan ka. Tapos naghahagag-hagikan pa, parang kay saya-sayan. Parang ganda doon, ang saya doon ah. Tapos hanggang sa sumilip ka na, ano ba yon? Ano yan? Madyong. Parang masaya yun, no? Paano ba yan? Naram mo na. Tika nga, subukan ko na nga. Umupo ka na. Ginawa mo na. Hanggang sa nag-enjoy ka na. Ganun ang kaaway. Anong una niyang pinupukaw? Atensyon natin. Naglalakad ka lang naman ng walang kamalay-malay. Hanggang sa napatayo ka na. Itong stands na to, parang ito yung silot na nag-pitch ng tent nearby Sodom. Hindi ka pa naman nag-engage doon sa kasalanan. Tumayo ka lang sa malapit, nag-obserba. Tiningnan kung maganda ba.
hanggang sa ikaw, nakiupo ka na. Nakisama ka na sa kasalanan. Amen? Nakita niyo po yung yung paano yung strategy ng kaaway. Sabi nga dito, next natin, sabi sa 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakasisira ng mabuting pagkatao. Kahit gaano tayo kadaming verses, Bible verses na kabisado, kahit lumaki na tayo dito sa church, kahit never kang nag-absent sa Shabbat school, Josiah, kapag ang tropa mo sa school, puro pasaway, kay daming kalokohang ginagawa, madadamay ka because environment matters. Ang bait-bait sa church, ang bait-bait sa bahay. Bakit sa school pasaway? Kasi ang pinipiling ka, mga kaibigan, mga masasamang impluwensya. Napakalaking bagay ng kung sino yung lagi nating kinakausap, kung sino yung lagi nating pinapanood, because those people, those medium will influence us the greatest. Kasi bakit? Nandun yung attention natin. Saan tayo mas nasasasiding? Lot is no longer moving freely because he is now a captive. At hindi lang po si Lot yan. Lahat po tayo ay nakakulong sa mundong ito. Lahat po tayo may impluwensya ng mundong ito. Kaya lahat po tayo kailangan ng magliligtas. Kailangan natin ng magliligtas sa atin. Hindi natin maililigtas ang sarili natin. Parang si Lot, hindi naman siya makakatakas. Papatayin lang niya ang sarili niya kung pipilitin niyang makatakas. Kailangan may magliligtas sa kanya. Sabi nga next slide, sa Hebrew mindset nga, yun yung tinatawag na Goel, the kinsman redeemer. Kailangan may magligtas sa kanya. At ganun din sa atin. In Hebrew culture, a close relative could act as a Goel. The redeemer would rescue family members, restore inheritance, recover losses, or defend the vulnerable. And Lot cannot redeem himself. Parang sa panahon din ni Noemi and ni Ruth, di ba umalis sila ng Israel? Tapos ang nangyari, namatay yung kanilang mga asawa, sila'y bumalik ng Israel. Pagbalik nila, wala silang sarili nilang lupa. May lupa sila dati pero wala na sa kanila yon at hindi nila pwedeng matubos yon unless tubusin ng isang Goel or ng isang kinsman redeemer. At ang pwedeng tumubos nun, yung pinakamalapit mong kamag-anak. At sa sitwasyon ni Lot, iyon ay si Abraham. Sabi nga sa Leviticus 25:25, kung sa iyo'y may maghirap at mapilitang magbenta ng kanyang ari-arian, iyon ay dapat tubusin agad ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito po yung context ng kinsman redeemer. Kaya ano po talaga familial po talaga yung structure ni Yahweh. It revolves around families. Sabi pa po sa Isaiah 61:1, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Alam naman po natin kung para saan itong prophecy ni Isaiah na ito. Ito ay ang pagliligtas ng Panginoong Yeshua sa buong sangkatauhan. Na para po tayong si Lot, na wala na tayong magagawa unless may magligtas sa atin. Ni-invite ko na po ang worship team. At ito po yung message dun sa first series natin. Ano ang magagawa natin bilang mga bilanggo? Sabihin mo sa katabi mo, wala.
wala kang magagawa. Yun naman yung totoo. Mafufrustrate lang tayo. Pipilitin lang natin na makawala, makalaya, pero hindi natin magagawa. Kasi bakit? Wala nga kasi tayong magagawa. Tanging ang Panginoong Yeshua lang ang makapagliligtas sa atin at kailangan nating tanggapin yun. Kasi bakit? Kapag nailigtas natin ang sarili natin, ipagmamayabang lang natin iyon. Ang katotohanan ng isang captive, kailangan niya ng rescuer. At iyon po yung kailangan nating mailagay sa ating puso't isipan na Panginoon, kailangan kita. Kasi bakit tayo naaakit sa impluwensya ng ibang tao? Oh, gusto mo ba tong racket na ito? Sayang to. Malaki-laki din kikitain ito. Oh, pero siguro kailangan natin ng pera, pero Panginoon, mas kailangan kita. Pinapangarap natin makatapos ng pag-aaral, pero parang hirap na hirap tayo. Mas madali sana kung magti-teamwork kayo ng mga kaklase mo, pero kung kailangan man natin ng educational degree, Panginoon, mas kailangan kita. Ano lang ibig sabihin nun? Kung yung pag-attain natin ng isang bagay sa mundong ito ay makahahad lang para masunod natin ang utos ni Yahweh, wag na lang. Kasi bakit? Panginoon, kailangan kita, hindi ang mga bagay na ito. Gusto nating lumaya, ang kailangan nating tanggapin, tayo'y bilanggo at kailangan natin ang Panginoong Yeshua. Sabi nga po dito, last na po ito na ating slide, the gospel is not the story of captives finding Yahweh. Hindi siya tungkol sa atin na hinanap-hanap natin si Yahweh. It is the story of Yahweh finding us. Si Yahweh ang humanap sa atin. Siya nga ang unang nag-reach out sa atin. Anong kailangan nating unang gawin? I-declare natin sa Kanya, Yahweh, kailangan kita. Hindi dahil sa maayos na yung ating mga buhay, hindi na tayo marubdob na mananalangin sa Kanya. Hindi madidiktahan ng sitwasyon ng ating pamumuhay kung paano natin siya kakailanganin. Sa araw-araw, tanggapin natin yung katotohanan na yun, Panginoon, kailangan kita. Nakapanalangin na ba tayo ng ganun? Kasi ako po honestly mga kapatid, parang hindi ko pa ata genuinely na idalangin yun personally kay Yahweh. Na, Panginoon, kailangan kita. So parang for the longest time, maayos naman yung buhay. May mga pagsubok pero, Lord, salamat kasi alam ko may mga iba po na mas mabibigat pa yung pagsubok. Panginoon, salamat kasi may gantong blessing, may gantong comfort. Nagpo-provide ka para sa akin, sa pamilya ko po. Pero Panginoon, gusto ko pong mabanggit sa iyo na totoo sa puso ko na Panginoon, kailangan kita. Minsan din sa buhay natin, may mga nawala, may mga pagsubok, may mga kinakaharap tayo. Nabanggit na ba talaga natin sa Panginoon?
Panginoon, ako'y bilanggo. Kailangan kita. Puno ka ng kalungkutan sa buhay mo. Panginoon, kailangan kita. Hirap ka na sa buhay mo. Panginoon, kailangan kita. Pero alam niyo po yung na-realize ko, parang mas mahirap siyang sabihin kapag okay naman yung buhay. Maayos naman. Pag tinanong kita, Jonah, kamusta ka na? Okay naman po. Pero dapat pala, araw-araw nating dinedeklara kay Yahweh. Bagamat ganito, Panginoon, kailangan kita. Baka mamaya kaya may pinaparana sa atin bigla na pagsubok si Yahweh. Baka kaya minsan nararanasan o nararamdaman natin yung isang bagay. Baka tayo kaya nahihirapan. Isang paalaala sa atin na sa ating mga dalangin, isama natin yung katagang, Panginoon, kailangan kita. Hirap-hirap ng kalooban mo. Imbis na magreklamo tayo sa buhay, panalangin natin, Panginoon, kailangan kita. At iyon po yung mensahe natin sa umagang ito. Ang mensaheng matututunan natin kay Lot na isang bilanggo. Ang mensaheng wala tayong magagawa. Kailangan natin siya. Amen? Hindi po ba lahat tayo tumayo? Hallelujah. Kung tayo man po naiipit sa kung anumang digmaan na nararanasan natin sa ating mga buhay, nawa ma-receive natin yung katotohanan. Ito yung maganda eh. Kailangan natin si Yahweh. At alam nyo po, nandyan siya lagi para sa atin. Emmanuel, God with us. Sa Torah reading natin, di ba? Paano ba natin laging mapipili ang pananampalataya versus sa takot? Isa lang. I-deklara natin na kasama natin ang Panginoon. Kahit nung bata naman tayo, si Noah nga po, tuwing iihi siya sa banyo, laging magpapasama siya kasi natatakot siya, madilim daw. Pero kaya naman niya, basta may kasama. Ganon po tayo. Kaya naman natin. Akala lang natin nag-iisa tayo. Bilangguman tayo sa mundong ito. Pero kasama natin ang Diyos. Hindi lang tayo basta kasama ng Diyos. Hinanap niya tayo. Pinuntahan niya tayo. At next week, yun po yung pag-aaralan natin. Yung rescuer. Kung paanong dumating si Abram, para iligtas ang kanyang pamangkin na si Lot. Kaya po mga kapatid, wag natin hayaan na masira po yung gustong ipabatid sa atin ni Yahweh sa araw na ito. We all need a rescuer. We are the captives. Bagamat wala tayong magagawa, okay lang. Kasi ano nga kinanta natin kanina, Mami Maita? Kay Yahweh, walang mahirap sa'yo. Kaya walang problema kung hindi natin kaya. Walang problema kung parang ang bigat-bigat na kasi
Walang imposible sa Panginoon. Siya ang kasama natin. Siya ang humanap sa atin. Kaya paano tayo magkakaroon ng tunay na kapahingahan sa puso natin? Kung merong parang ang tagal-tagal na ang bigat-bigat nating dinadala, isuko natin yun. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, kailangan kita. Katuwang natin ang bawat isa dito, pero ang kailangan natin, si Yahweh.